nakakahawang sakit na HMPV. Balita ang kumakalat ngayon sa internet. Bagamat walang pruweba na magdudulot ng pandemya, ikinababahala na ito ng marami. Laman ng social media ang sinasabing sakit dahil sa ito ay nakakahawa at kung sakaling magkatotoo, ang tinututukan ay ang China. Subalit mariing itinanggi ng mga komunista na may nagaganap na outbreak sa kanilang bansa. Siyempre, hindi na rin masisisi ang mga netizens kung pagdiskitahan ang mga inchik. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na maraming nakamamatay na sakit sa kasaysayan ng mundo na nagmula walang iba kung hindi sa China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Kinakalma ng mga kinauukulan ng taong bayan na huwag mo nang mabahala sa lumalabas na balita mula sa China hinggil sa isang outbreak ng sakit na HMPV o Human Metapneumovirus. Sinabi sa NDTV ngayon lang 3 ng Enero 2025 na may bagong virus na kumakalat sa China. Ayon sa ulat, kadalasan mga bata at matatanda at yung mahina ang katawan ang nahawahan. Ganon din ang sabi sa Live Science na isang sakit na tinatawag na HMPV ang kumakalat sa mga bata mula 14 anyos pababa. Sinabi na ang virus ay nagdudulot ng impeksyon sa bandang itaas ng respiratory tract o lalamunan at sa baga. Ang HMPV ay isang malaking problema para sa mga taong mahina ang immune system. Hindi na masisisi kung nababahala ang taong bayan sa balita. Kaila sa marami na ang China ay binansagang hotbed for pandemics. Ibig sabihin ito ay breeding ground para sa mga nakahahawang sakit o lugar kung saan madaling mabuhay ang mga virus. Sa katunayan, base sa ulat ng Medical Express, ilang nakamamatay na pandemya nga ang nagmula sa China. Kung matatandaan, bago pa magkaroon ng COVID-19 pandemic, taong 2013 muna kumalat sa buong mundo ang tinawag na avian influenza virus o ang bird flu. Ayon sa Medical News Today, na ito ay nagmula sa isang wet market sa China. Lumipat mula sa mga manok ang H7N9 bird flu at humawa sa mga tao. Malaking balita ito sa Pilipinas na itinayang sobra sa 500 ang namatay at 1,000 ang nahawahan ng sakit. Kung babalik naman noong taong 2003, ang sakit na SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome ay kumalat. Ang ulat ng World Health Organization, nauna itong napagkilanlan nang nagkaroon ng outbreak sa China, tapos ay kumalat sa ibang bansa. Kinumpirma ito ng CSIRO na ang nakahahawang sakit ay nagmula nga sa China. Napag-alaman ng mga eksperto na ang pinagmulan ng virus ay sa isang kuweba ng paniki sa probinsya ng Yunnan. Tapos kung babalik naman ng taong 1968, rumagasa ang Hong Kong flu. Binalita sa The Biomedical Scientist na sobra sa 1 milyong katawang namatay sa sakit mula 1968 hanggang 1970. Sinabi na tinawag din itong Mao flu dahil bagamat unang inulat sa Hong Kong, pinaniniwala ang nagmula rin ito sa mainland China. Bago pa ang Hong Kong flu, meron ding Asian flu noong taong 1957 naman. At saan kaya ito nagmula? Ayon sa Sino-Biological, na ang isa sa pinakasikat na influenza pandemic sa buong kasaysayan ng Hong Kong ay nagmula walang iba kung hindi sa China. Halos 2 milyong katao ang namatay doon. Kung babalik ng ilang dekada, mga taong 1918 matapos ang unang digmaang pandaigdig, dumali naman ang Spanish flu.
Kinikilalang pinakamasahol na influenza pandemic sa kasaysayan ng mundo at pumatay ng mga 50 milyong katao. Ilang dekada na pinagtatalunan ng pinagmulan ng sakit, katulad ng sa Europa at Amerika. Pero ilang pag-aaral ang ginawa at natunto ng pinagmulan sa China. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Volt Typhoon Ayon sa National Geographic, ang Spanish flu na pumatay sa 50 milyong katao ay sa simula pinaniniwala ang unang lumantad sa Amerika. Pero ayon sa pahayag, ang hindi nakita ng mga eksperto ay dinala lamang ang sakit ng libo-libong manggagawa na mula sa China. Pinahayag din ito sa The Lancet na China ang isa sa mga posibleng pinagmulan ng Spanish flu. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin magkasundo ang mga historiador. Kung pamilyar ka naman sa 3 pinakamalaking plague na naganap sa buong mundo, isa dito ay may ugnay din sa China. Ayon sa The History of Plagues, ang 3 bubonic plagues na sumalanta sa buong mundo, ang Justinian Plague, ang Black Death, at ang Third Plague. Mga taong 541, nagsimula sa Africa ang Justinian Plague at kumalat sa gitnang silangan. Inestima na aabot mula 50 hanggang 100 milyong katao ang namatay dahil sa sakit. Pangalawang plague ay ang Bubonic Plague, kilala bilang Black Death, kung saan umabot sa 200 milyong katao noong mga taong 1348. Pero pinagtatalunan pa rin ng mga eksperto ang pinagmula ng Bubonic Plague. Yung iba ang sabi sa Amerika, sa Europa, pero yung iba ang sabi sa China. Sa pangatlong plague na naranasan ng daigdig bago pumasok ang mga taong 1900s, sigurado sila kung saan ito nagmula. Bagamat kumitil sa mga 15 milyong katao lamang, tumagal ito ng halos 100 taon. At saang bansa kaya ito nagmula? Base sa National Museum of Australia na ang pangatlong bubonic plague na pandemya ay nagsimula sa China. Kumalat ito mula sa probinsya ng Yunnan mga taong 1855, tapos sa Kunming, sa Tonkin, hanggang sa nakarating ito ng Hong Kong at tinawag ng mga taga roon na Hong Kong Plague. Taong 1900s, tumawid ito papuntang Australia, sa Europa, sa India at kung saan-saan pa. Isang sikreto ang mapagtatanto na maraming nakamamatay na pandemya sa ating kasaysayan ay nagmula sa bansang China. Yung COVID-19 ng 2019, yung bird flu noong 2013 at 2017, SARS noong 2003, ang Hong Kong flu taong 1968, yung Asian flu noong 1957, pati ang pangatlong bubonic plague. Kaya ang tanong ng marami ay, ano meron sa China? Sinabi sa Indo-Pacific Defense Forum na isang hotbed ng pandemic ang China o lugar na madaling pagsibulan ng sakit. Napagmasdan ito sa simula pa lamang ng COVID-19 na ilang dosenang tao mula sa wet market ng Wuhan ang mga unang nagkasakit. Ayon sa ulat, ito ay dahil sa nag-mutate ang mga virus sa mga hayop at nakakahawa sa tao. Sinabi rin na ang pagkain ng mga wild animals katulad ng civet cat at pangolins ay karaniwan na sa China. Hindi ba't may videong lumabas ng isang babaeng sumisipsip pa ng sabaw ng paniki? Marahil hindi lang sa pagkain ng hayop na may sakit ang peligro, pati rin ang pagkatay at pagprepara, nakakahawa ito sa tao. Anong aral ang mapupulot dito? Sa National Library of Medicine, 2 pag-aaral ang isinagawa ng mga eksperto mula sa Universidad ng Hong Kong hinggil sa close contact ng tao at hayop, ang pagpatay at pagprepara, at ang pagkain nito. At ang resulta ay sakit sa baga at influenza kung ang hayop ay may daladalang zoonotic virus. Kaya naman medyo nababahala ang marami sa lumabas na balita mula sa China. Baka nga naman dahil sa kung ano-anong hayop ang kinakain doon ay makakaranas ulit tayo ng nakakamatay na pandemya. Hindi ba't ang sabi, you are what you eat? Buksan mo ang iyong isip
at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.